Kamusta po kayo? Bago po ang lahat, first things first. Ang pagbasa mula sa aklat ni Propeta Mikas. Sumpain ang mga nagbabalak ng kasamaan sa buong magdamag at maagang bumabangon upang ito'y isagawa. Kinakamkam nila ang lupa ng may lupa. Inaagaw ang bahay na kanilang magustuhan. Hinahalughog nila ang bahay at sinasamsam ang mga ari-arian ng mga tao. Kaya nga, sinasabi ng Panginoon, may ihahanda akong parusa sa mga sambahayang ito at walang makapipigil sa akin. Hindi na kayo muling magmamataas at magpapalalo pagkaraan ng inyong kaparusahan. Sa araw na iyon ay uuyamin kayo ng inyong mga kaaway at aawitan ng punebre ng kasawian. Ganap na kaming nalipol. Inalis na ng Diyos ang lupaing bahagi ng aming sambahayan at ibinigay sa mga bumihag sa amin. Kaya't wala na kayong mamanahing lupa na sa araw na yaoy hahatiin ng Panginoon para sa kanyang mga hinirang. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Si Propeta Mikas ay contemporary ni Propeta Isaías. May apat na mga propeta na halos parehong panahon sila aktibo bilang propeta. Si Amos, si Osias, si Isaías at si Mikas. Sila ay nagpapahayag ng salita ng Diyos na mga taong 700 hanggang 770 taon bago dumating si Jesus. Si Propeta Amos at Osias ay nagpahayag sa kaharian ng Israel. At si Propeta Isaías at Mikas naman ay sa kaharian ng Huda. Si Isaías ay nagpapahayag sa mga hari at mga tao sa lungsod ng Jerusalem. Ngunit si Propeta Mikas ay nagpapahayag ng salita ng Diyos sa mga kanayunan ng kaharian. Mabigat ang mga salitang binitiwan ni Propeta Mikas na narinig natin. Tinutuligsan niya ang mga kasamaan na nangyayari sa kanayunan. Ang mga kasamaang ito ay sinasadya at pinagplaplanuhan. Sa gabi, bumabalak ang mga tao, ang mga mayayaman, ang mga mang-aapi. At pagdating na umaga, agad nila ito ginagawa. Anong klaseng pang-aapi? Ang pag-aagaw ng lupa at ari-arian ng iba. Inaagaw nila ang lupa at bahay na nagugustuhan nila. Kapag ang isang tao ay nangungutang at magbibigay ng sangla o collateral sa kanyang uutangin, ayon sa batas ng Israel, wag dapat pumasok sa bahay niya ang pinagkakautangan. Mag-antay siya sa labas at mag-antay kung ano ang ibibigay ng mangungutang bilang sangla sa kanya. Hindi ito ginagawa. Silang pumapasok sa bahay at hinahalughog ito at kinukuha ang mga magugustuhan nila. Talagang nang-aapi sila. Dahil sa mga kasalanang ito, darating ang parusa ng Diyos. Hindi naman hahayaan ng Diyos ang pagkilos ng masasama. Pinananagot niya ang mga ito sa pamagitan ng parusa. Kinukuha nila ang lupa ng mga maliliit na tao. Darating ang mga kaaway at kukunin din ang lupain nila. Matatalo sila sa digmaan at ipatatatapon sila sa malalayong lugar at ang mga lupain nila ay mapapapunta sa mga dayuhan. Kung ano ang ginagawa natin sa iba, iyan ay gagawin din sa atin. Ang lupain at mga ari-arian na kinamkam natin ay mawawala din sa atin. Ang pagsamsam ng lupa ay nangyayari pa rin ngayon. Yan ay nangyayari sa mga lupaing ninuno ng mga katutubo. Iba naman ang kanilang sense of ownership of the land. Hindi individual ownership,
kundi communitarian. Ang tingin ng bawat isa ay hindi sila ang may-ari, kundi tagapangalaga lamang. Kaya wala silang hawak ng mga titulo. Ang lupaing ninuno nila, ancestral domain, ay kinukuha ng malalaking company tulad ng mga may-ari ng malalaking plantasyon, ng mga nagmimina, ng mga pumuputol ng kahoy, ng mga nagpapatayo ng mga resorts at ng mga housing projects. Ito ay malalaking mga kumpanya na may mga abogado at may mga koneksyon sa itaas sa gobyerno. Pinagsasamantala niya at dinadaya ang mga katutubo na madalas ay wala namang alam sa ating kalakaran. Ipagtanggol natin mga katutubo kasi darating ang panahon na magkakaroon ng gulo dahil sa mga pagsasamsam na ito. Ipinagtatanggol ng Diyos ang maliliit na tao at paparusahan niya ang mga mang-aapi. Panginoon, pinakikinggan mo ang daing ng mga mahihirap at mga inaapi. Pansinin po ninyo ang pagsasamantala na ginagawa sa mga katutubo at mga maliliit na mga magsasaka at mga mangingisda. Huwag mong hayaan na mawalan sila ng kanilang kabuhayan.